Ang mga aralin sa video na ito ay una, mga positibong epekto ng panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Ikalawa, mga negatibong epekto ng panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Sa unang bahagi ng ating aralin, alamin natin at tukuyin ang mga positibong epekto ng panahon ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas. Una, pag-unlad ng wikang Tagalog at iba pang katutubong wika. Ipinagbawal ng mga Hapon ang wikang Ingles kaya lumaganap ang paggamit ng Tagalog sa mga paaralan, tanggapan at panitikan. Mas naging malawak ang kaalaman ng mga Pilipino sa sariling wika. Ikalawa, pagyabong ng panitikang Pilipino. Naging masigla ang pagsulat ng mga tula, maikling kwento, dula at sanaysay sa wikang Tagalog. Tinawag itong gintong panahon ng panitikang Tagalog. Umusbong ang mga tulang haiku, tanaga at iba pang anyo ng maikling tula. Ikatlo, pagpapahalaga sa sariling kultura at pagka-Pilipino. Naging inspirasyon ng mga manunulat ang buhay, tradisyon at damdamin ng mga Pilipino. Lumawak ang damdaming makabayan at pagkakaisa laban sa mananakop. Ikaapat, pagkamulat ng mga Pilipino sa kalayaan. Naging daan ang karanasan sa pananakop upang higit na pahalagahan ng mga Pilipino ang kalayaan at sariling pamahalaan. Dumako naman tayo sa mga negatibong epekto ng panahon ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas. Una, matinding kahirapan at gutom na naranasan. Nasira ang kabuhayan ng mga tao dahil sa digmaan. Naranasan ang kakulangan sa pagkain, gamot at pangunahing pangangailangan sa araw-araw. Ikalawa, pagdurusa at karahasan. Maraming Pilipino ang napaslang o pinahirapan tulad ng nangyari sa Marcha ng Kamatayan sa Bataan. Maraming kababaihan ang naging biktima ng pang-aabuso sa panahon ng pananakop. Ikatlo, pagkawasak ng mga ari-arian at kabuhayan. Nasira ang mga bahay, gusali at infrastruktura dahil sa pambobomba at labanan. Ikaapat, pagkakaroon ng takot at kawalan ng kalayaan. Mahigpit na sinensura ng mga Hapon ang media at publikasyon. Bawal magsulat o magsalita laban sa kanila at maraming Pilipino ang inaresto o pinaslang dahil sa paghihinalang rebelde. Bagamat puno ng paghihirap at takot ang panahon ng pananakop ng mga Hapon, nag-iwan din ito ng mga positibong bunga tulad ng pag-unlad ng wikang Tagalog at panitikang Pilipino. Gayunman, hindi maikakaila ang matinding pinsala sa buhay at kabuhayan ng mga tao. Sa huli, naging aral ito upang mas pahalagahan ng mga Pilipino ang kalayaan, pagkakaisa at sariling kultura. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.